Sa Russia, tumitindi ang usapan ukol sa pag-atake sa mga bansang Baltiko at Finland. At ngayong araw, bukod sa malalakas na pahayag, may ilang hakbang na ginawa ang pamahalang Ruso na nagpapakita ng totoong paghahanda ng Kremlin para sa digmaan laban sa Europa. Sa State Duma ng Russian Federation, opisyal na pinagtibay ang batas na nagpapahintulot kay Vladimir Putin na gamitin ang sandatahang lakas ng Russia Sa kahit anong bansa kung saan naaresto o inuusig ang mga Ruso. at ito ay isa sa mga dahilan para sa armadong agresyon laban sa Europa. Kasabay nito, sinabi ni Sergei Shoigu, isang tauhan ni Vladimir Putin, ang posibilidad ng paggamit ng Artikulo 51 ng UN Charter para sa sariling depensa laban sa Finland at mga bansang Baltiko. Dahil umano sa paglipad ng mga Ukrainian na drone sa kanilang teritoryo para umatake sa Russia. Kahit na ito ay ganap na peke, Pero bilang casus belli, ika nga, pwede na. Kasabay nito, inilabas ng Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation ang listahan ng mga kumpanyang Europeo na ituturing nilang lehitimong mga target militar dahil sa paggawa ng mga bahagi para sa mga Ukrainian na drone. madalas nang sabihin ng mga eksperto na handa na ang Russia magsimula ng hybrid na digmaan laban sa mga bansang Baltiko para mapabilis ang pagsuko ng Ukraine sa pamamagitan ng pressure mula sa mga bansang Baltiko. Pagsamahin natin ang lahat ng argumento at pag-usapan. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Lubos ako magpapasalamat kung gagawin ninyo yon. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalatala ng mga mabilis na balita. Aktibong nilulunsad ng Rusya ang iba't ibang bahagi ng operasyong pang-impormasyon bilang paghahanda sa digmaan laban sa mga bansang Baltiko. Magsisimula ako sa mga pinakabagong balita. Si Sergei Shoigu na dating ministro ng depensa ng Russian Federation ay naghayag kamakailan tungkol sa posibilidad na gamitin ng Rusya ang Artikulo 50, isa ng Charter ng United Nations para sa sariling depensa laban sa Finland at mga bansa sa Baltics. Dahil daw sa paglipad ng mga Ukrainian drone sa kanilang teritoryo para umatake sa Rusya. CP mula kay Shoigu. Dumami kamakailan ang paggamit sa Finland at Baltic states bilang daan ng drone attacks ng Ukraine laban sa Rusya. Kung sinasadya ng mga nabanggit na bansa na ipagamit ang kanilang himpapawid, ayon sa internasyonal na batas, magkakabisa ang Artikulo 50, isa ng UN Charter, tungkol sa likas na karapatan ng mga estado na ipagtanggol ang sarili sa kaso ng armadong pag-atake. Napakahalaga ng pahayag na ito dahil ito ay parang gawa-gawang dahilan para sa digmaan laban sa mga bansa sa Baltics. Ang kwento tungkol sa di umano'y paglipad ng mga Ukrainian drone na dumaan sa mga bansang Baltic papuntang Russia para umatake, naalala nyo yung Ust-Luga at Primorsk? Yan ay peke. Ang Russia ang nag-imbento at nagpapalaganap ng kwentong ito bilang dahilan ng digmaan para mag-escalate laban sa Europa. Titigil muna ako para magpaliwanag ng mas detalyado. Napag-usapan na natin ito dati sa isa sa mga naunang episode. Pero balikan natin. Sinabi ni Shoigu na di umano'y pinapagamit ng mga bansa sa Baltics ang kanilang himpapawid para makalipad ang Ukraine mula sa kabilang direksyon. Nagpapalipad sila ng drone sa ibabaw ng mga bansa sa Baltics at mula roon ay inaatake ang reyon ng Leningrad ng Russian Federation. At noong katapusan ng Marso, paalala ko lang, maraming Ukrainian na drone ang umatake sa mga pantalan ng Russia sa rehiyon ng Leningrad, partikular na sa Ust-Luga at Primorsk. Doon naisip ng mga Ruso ang alamat na ito na di umano'y dumadaan ng mga Ukrainian drone sa mga bansa ng Baltics para umatake sa Russia. At para ipakita kung gaano ito kabobo at kapayak na peking balita, gagamitin ko mismo ang mga opisyal na sanggunian ng Russia. Hindi na ako magdadagdag ng detalye sa investigasyon. Ibibigay ko lang ang impormasyon na mismong mga Ruso ang nagpakalat. Ipinakita ng channel na Drone Bomber kung paano umunlad ang air raid alert sa mga Ruso noong mga araw na inatake ang mga pantalan ng Ust-Luga at Primorsk noong ika-23, 24 at 26 ng Marso. Sa mga video na ito na makikita ninyo ngayon, malinaw na makikita kung sa anong pagkakasunod-sunod at anong ayos nag-activate ang mga air raid alarm sa Russia. At doon nag-activate ang depensang panghimpapawid eksakto noong mga gabing inatake ang mga pantalan sa rehiyon ng Leningrad.
Kaya kung ang mga drone ng Ukraine ay hindi dumaan sa Russia, kundi pumasok sa Russia mula sa mga bansang Baltic. Kaya lumilitaw ang tanong, bakit ang mga alarma sa Russia ay nag-activate simula sa hangganan ng Ukraine at sunod-sunod na umaabot papunta sa mismong reyon ng Leningrad? Ano ba talaga ang pinabagsak ng air defense system ng Russia sa kanilang mga rehiyon? Kung totoo, noon daw ay lumilipad ang mga drone sa ibabaw ng mga bansang Baltiko. Bakit nga ba nagkakaroon ng alarma sa mga rehiyong ayon sa bersyon ng Kremlin ay hindi naman nadaanan ng mga drone? At pinaka-interesante, bakit eksaktong sa rehiyon ng Leningrad tumutukoy ang alarma kung saan sa parehong petsa ay may totoong mga pag-atake? Dapat nating tandaan na ang paglala mula sa Kremlin ay sunod-sunod, kaya kailangang buiin ang kadena ng mga pangyayari. Unti-unting pinalalala ng Kremlin ang sitwasyon sa mga bansang Baltiko. Sinabi ngayon ni Shoigu na maaaring gamitin ng Russia ang Artikulo 51 ng UN Charter sa sariling depensa para umatake sa mga bansang Baltiko at Finland. Kahapon lang inilabas ng Ministry ng Depensa ng Russian Federation ang listahan ng mga kumpanyang Europeo na ituturing nilang lehitimong target militar dahil sa paggawa ng mga bahagi para sa mga Ukrainian na drone. Ngayon, magbabahagi ako ng CP mula sa opisyal na pahayag ng Ministry ng Depensa ng Russian Federation. Ayon sa impormasyong mayroon kami, noong Marso 26, 2026 nagpasya ang pamunuan ng ilang bansa sa Europa na dagdagan ang produksyon at supply ng mga drone sa Ukraine para gamitin sa pag-atake sa teritoryo ng Russia. Tinuturing naming hakbang na ito na sadyang nagpapalala ng kalagayang militar at politikal sa Europa at unti-unting ginagawang estratehikong likuran ng Ukraine ang mga bansang ito. Ang mga nabanggit na senaryo ay nagdudulot ng hindi mahuhula ang mga kahihinatnan. Ibig sabihin, babala ito na dahil naging likuran ng Ukraine ng Europa, isa na rin itong sona ng labanan at pinagbabantaan din itong atakihin ng mga Ruso. Sa ganitong paraan, nagbigay na ang Kremlin ng direktang banta ng pag-atake sa Europa, hindi na ito malabong pagbabanta. Ito ay isang tiyak na tinukoy na listahan. Sa listahan ng Ministry ng Depensa ng Federasyon ng Rusya, mayroong 21 kumpanya mula sa 12 bansa at ito ay United Kingdom, Alemanya, Denmark, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Czech Republic, Espanya, Italia, Israel at Turkey. Pati ang Turkey, isipin mo, paano kaya magre-react si Recep Tayyip Erdogan dito? Mahalagang banggitin na mahirap maintindihan ang lohika ng mga Ruso sa paggawa ng listahang ito. Halimbawa, maraming kumpanyang wala sa listahan na hayagang nag-anunsyo ng kooperasyon sa paggawa ng mga drone kasama ang Ukraine. Ibig sabihin, hindi naman ito itinago. Malinaw na ito ay isang banta. Ngunit ito ay direktang banta sa Europa. Malabo talagang direktang atakihin ang mga ito mula sa listahan ng Ministry of Defense ng Russia. Mas parang target ito para sa sabotahe. Pinakamahalaga, noong nakarang araw ay inaprubahan ng State Duma ng Russian Federation sa unang pagbasa ang panukalang batas na napapahintulot ayon sa desisyon ni Vladimir Putin. Pasensya na, burahin natin ng presidente ng Russian Federation na si Vladimir Putin na gamitin ang sandatahang lakas ng Russia sa ibang bansa para protektahan ang mga Russian na hinahabla o inuusig sa korte. Sa madaling salita, kung may isang Russian na nililitis sa ibang bansa, maaaring magpadala doon ng mga sundalo si Putin para protektahan siya. Iminumungkahi ng mga pagbabago sa batas na bigyan ng presidente ng Russian Federation ng karapatang gamitin ang sandatahang lakas sa labas ng bansa para protektahan ang mga Russian na inaresto, ikinulong o isinasailalim sa kaso ng mga banyagang korte o internasyonal na hukuman na hindi kasali ang Russia. Sino ang mag-aakala na ang panukalang batas ay mula sa Ministry ng Tanggulang Pambansa ng Russian Federation? Ito ay lubos na angkop na gawing dahilan sa pagpapadala ng tropa sa mga bansang Baltiko para protektahan ang mga nagsasalita ng Ruso. Sa kabilang banda, sinasabi na ng mga eksperto na si Vladimir Putin ay talagang natakot na sa pandaigdigang tribunal, kaya sinusubukan na niyang magbanta ng pauna. Maaaring tumukoy ito sa mga tribunal na isinusulo ng ilang mga bansa o internasyonal na samahan para usigin ang Russia sa kriminal na paraan. Una sa lahat, si Vladimir Putin dahil sa inilunsad niyang walang probokasyong madugong digmaan laban sa Ukraine. Naniniwala ang iba na gusto ng mga Ruso gawing legal ang pagprotekta sa mga barko ng Shadow Fleet.
Kasabay nito, mas madalas binabanggit ng Kremlin ang digmaan laban sa Europa at hindi ito dapat balewalain. Kaya tinatalakay natin ang ganitong mga paksa sa YouTube channel na ito. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta sa channel na ito. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.